What's up? What's up? What's up? Kamusta? 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 Tang ina, isang linggo akong hindi nakapagnakaw ng content ng iba. Hindi ako nakapamirata, nakapanggulang ng kapwa, mga content creator. Masyado kasi mabagal upload ng flip top kaya hindi rin ako masyado makaporma. Dahil gusto ko pag ako gumatas, talagang isang upload nila, isang gatas. Welcome back syempre sa aking YouTube channel. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga pagnanakaw ko on cam. Syempre, di na natin patatagalin po ng ina. Nandito ang motherfucking special motherfucking guest. You know what's up? Yeah! Ang ina, kailangan talaga natin. Eto, syempre, puta, di ko na ipapakilala. Ito talaga ang champion po ng ina, motherfucking MZite! Yeah! Magandang gabi, magandang hapon, umaga sa lahat ng mga nanonood. Yun, puta. Saan muna natin itong bintana? Baka nakita tayo dito mag-wat. May kissing si namin makita eh. Yun, maraming salamat ha. Si MZ, pinagbigyan niya ako dahil tangina, syempre, kayaan na lang. Bilang tangina, may ganun ka kayong maganda ng tao. May parang parang pinilit pumunta dito. May ganun kaya, no? Pinagbigyan ko tropa ko, yung putang ina, kayaan na lang talaga. Syempre, nandito ko ngayon si MZite at malakas ang loob ko mag-review ng mga, may mga pang matatalinong mga, syempre, pag ako lang mag-isa, tas dalawang matalino iimahin ko, putang mahirap yun. Nakaraan nga ano ba yung ano ko doon? Yung sa crowd of master control. Anong ina mo, tumatakin na. Ang nakita nila. Anong crowd of master control? Nakita, binawas mo. Muntik na, parang isang syllable na lang yun. Crowd of muscle control. Putang ina, no? Hindi, ano yun? Parang siguro masyadong nagmamatalino nun. Parang hindi, nangyayari talaga yung misa na jumble natin yung mga salita. Pero pagkamali, no? Lalo na pag hindi naman natin laging ginagamit. Di ba naman ginagamit yung salitang yun sa araw-araw eh. Oo. Parang, kamusta na kaya yung mga kapitbahay natin? Sino kaya yung mga madulas na sa ano? Madulas na yung mga ganung salita, yung salita kasi na hindi pa masyadong madulas eh. Yun, bali i-review namin yung battle ni Zaki at ni Saint Ice dahil marami nagsasabi na controversial daw yung battle na yon. At syempre dito sa na to, unang-ina, ako ang may karapatan, channel ko to. Kung sinong gusto kong ipanalo rito, wala kayong magagawa. Dito, ako ang masusunod. Di ba? Kung gusto ko ipanalo si Zaki rito, pwede siya manalo dito. Kasi channel ko to eh. Kung gusto niya, i-review niya yung dun sa channel niya, panalunin niya din sarili niya. May makakanya tayong desisyon sa buhay na hindi dapat pakialaman ng mga tao-tao. Ano ba tong na to? Ano tong volume na to, yaw? Wala yan. Oo, ito. Sige. Hindi na natin patatagalin to. Ayun yung sa recording. Ay, ito. Pag nag-play ka, gumagalaw yan. Ayun yung sa recording. Nasa yung boss natin. Ay, ito. Yan. Ay, pag nag-play tayo sa monitor, yun. Tangina ngayon pa nag-practice, game! Tangina talaga, Ayan na. Tangina nyo! Let's go! Patan nyo rin bagong merch ni Saint Ice, pray for us. Ay, di ko pa pala na-shoutout mga sponsors namin. Maraming salamat sa mga sponsors. Mamaya ako na lang kasi excited akong panoorin to. Ngayon ko pa lang ito mapapanood. Dahil di ko pa ito napapanood. Gusto ko totoong talaga. Let's go, Ets! Ang nasa Ets, Parang okay na inabandon na eh. At nanalo ng coin to si Saint Ice. Pinili niya mauna. Si Papa Bergie, Oo nga. Hindi, congrats dyan. Ayun yung unang araw na na nakasosyo ng Flip Top Media na ID. Inano na rin siya dyan? Oo, pipitik na yan. Birthday niya nakaraan. Ayun, nakita ko may si no? Oo. Paano yun? Nag-choke siya sa sago ng shake. Ang daming din naniniwala sa akin. Lahat ng pinagkwentuhan ko nung araw na yun. Kung tignan ako, para akong baliw. Dumating, si Papa Kels, shoutouts kay Papa Kels. Pagdating ni Papa Kels, yung tingin sa akin ni Papa Kels, tarantado talaga to sa ba't may dito? Na-choke nga kasi siya. Ay, matay. Oo, nawalan siya hinga. Bumagsak siya sa upuan. Pero ang pinakadahilan talaga nun, yung sago sa shake, avocado shake. May avocado shake nagtitinda sa tapat nila eh. Tapos nung dumating sila sa inyo, kinuwento ko, tinatanong ko, anong nangyari kay ano kasi yung choke sa sago.
Tapos yung tingin nila sa akin, para akong baliw. Oo, totoo pala yun. Parang ganun. Shoutout kay Papa Bergie. Hindi kasi 'di ba flexible na yung lalamunan niyan, parang syempre kung ano-ano na kinakain niya ni Papa Bergie, 'di ba? Hindi, pero ang kulit nga nun, birthday niya nun eh. Tapos pagdating namin, ano pa yung ilong niya. Pero yung buti naman at Buti na ang hirap ganun niya ni Papa Bergie kasi ang laki niyan eh. May pinakita siya sa aming CCTV na tinulungan siya na tumawag na ambulance, parang gano'n. Paano yun, di ba? Siyempre, kung kunyari, si Sibil. Puta, si Sibil, kahit gantuhin mo nga lang, yun, no? Ganto lang. Ito lang, dalawa. Puta, si Papa Bergie, di ba dapat tatlo kayo magkakayakap? Awak-awak. Game, Papa Shoutout kay Papa Bergie. Ang ina yun pala, delikado rin pala minsan yung mga sagunang mga milk tea, mga ano. Di pero na totoo, pag ang laki ni isa mga hindi nakakalam si Papa Bergie, ang laki niyan. Parang ano talaga yan, parang 3 tao kailangan siya para maano siya. Group hug. Para maano, ay iba ganun lang. Ano yun, no? Si Papa Bergie, group hug. Group hug. Diretso tayo sa battle. Pero let's go! Belated happy birthday kay Direk. Oo. Taki, tig 2 minuto, dapat tournament battle to. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 13, Zaki. Yo! Ngayong gabi, ma-expose lahat ng iyong kasuputan. Yung pangarap mo sa isang buhay ay ngayon natuldukan. Wala tong chance na mag-advance, kaya anong kabuluhan? Lusaw tong ice pag natapat na sa kampyon ng sunugan. Kaya Saint Ice, say bye na sa next round. Cause a Spitfire, you are dead now. Magkaka-stage fright, mas-stress out hanggang si Saint Ice ay mag-meltdown. Kasi mapipressure yan agad sa malakas kong voice. Ako, di na i-intimidate sa hype at nagawa mong noise. Malabo niya kung mapatay, kaya wala tong choice. Kaya kong mag-survive sa ice na parang outdoor boys. Kaya Tawag dito, parang inaano na ni Zaki agad dito na ano, no, na parang yung ginagawa mong hype ngayon, hindi ako kayang ano niyan daragin, no. Direkta agad. Oo. Direkta. Kasi yung pagkatas ng laban namin ni Saint Ice, talagang inano niya na, punang ina mo, Zaki, sunod ka na daw, parang ganon. Tsaka inaano niya. At saka ano na agad, kumbaga parang dahil nga una siya, parang ang gandang ano nun. Hindi ko lang alam kung siya ba yung nanalo ng coin toss, tapos pinili niya mauna kasi yung pwesto nung, yung composition. Oo, pang-una talaga siya, dapat. Pang-benga talaga agad Oo. na ano eh. Para, kasi yun nga, binabanggit ko rin dati na ano eh, iba yung importansya ng ano eh. Kung gaano ka-importante yung last round, Oo. parang may significant na role din yung first round. Oo, eh. sa bagay, yung Lalo na pagbubuan. sa ano, kasi ayun yung parang ano eh, paano mo didiktahan Oo, yung yung laro. standard, no. Ang Tsaka laro. ano, minsan may ganun ako eh. May mga, nga no, minsan may ganun ako na parang etong ginawa kong pang-umpisa ng round 1, dapat siya yung mauuna. Pero pag ako yung nauna, parang, tangina, nga no, paano ko to anuin? Minsan ako kasi may ginagawa ako, depende siya sa ano eh. Nakadepende sa phrase, sa unang Oo. phrase. Pwede mo kasi siyang gawin, medyo ano na kasi siya eh. Hindi ko alam kung lahat ng battle MC or maraming battle MC na gumagawa nito. Pero para sa akin kasi ganun eh. Meron akong rounds na pag hindi ako sigurado kung ano yung gusto kong maging takbo, ako ba una, ako ba huli, ganun. May option ka? Minsan parang dalawa siya eh, na pwedeng ito yung sabihin ko o pwedeng ito. Parang ganun eh. Dalawa siya, pero iisa lang yung punto niya. Magkaiba lang yung takbo. Na parang, Yung pangbungad. oh, yung isa parang tunog, yung isa, unang linya pa lang, parang tunog ano, tapos ka na bumanat, ako na. Parang ganun. Pero yung iba, meron talagang parang ako talaga yung ano. Parang sa unang banat talaga. Yun yung parang mga ganyan. Ito talaga. Oo, Siguro sa akin. pinili niya mauna, no? Siguro, tingin ko. Kasi nga, dahil mahina boses si Saint Ice. Kaya niya sinabing maano ka sa ano ko. Consciously, parang alam niya agad kung saan siya, ano eh. Kung ano yung mga, kasi syempre tournament yan. Oo. Kailangan mong
alamin, kailangan mong ihiwa-hiwalay yung mga mga attributes na saan ba ako lamang, saan ba kami medyo pantay o lamang ako sa delivery. So pwede akong mauna, pambulas, ako yung magse-set ng tone. Tsaka para makita din agad yung kahinaan nito. Tsaka para pagpasok ng round niya, medyo tough to beat tong round na to. Kailangan ano mo to. Sa bagay. Ganun yung naging dating. Okay, yung Zaki. Tanganin at dilulusot tong batang corny. Wawasakin kung pinubuo mong comeback story. Malamang itong bout, kanyang cause of death. Mali ka ng kinol out, kaya call for help. Malakas ka lang para sa fans na mahina comprehension. Mananalo ka lang sa akin pagdating sa comment section. Dating Ice Rocks na mayabang, lahat sa kanya bad trip, na sobrahan sa kakupalan kaya tinanggal siya ni Arik. Ngayong nag-comeback, Kabatch mo yun, di ba? bait-baitan. Hindi, alam ko nauna ata ako dyan. Saint Ice. 2011 ka, di ba? Hindi. Ano ako? 11 ka. Oo, 11 nga, 11. Alam ko magka-batch kayo. O baka same year kayo, nauna ka lang siguro pumasok. Pero alam ko ito pinakabatang Oo, ang bata niya. nakasalang, di ba? Kasi nagulat nga ako nung, di ba, bumalik siya ngayon. Tapos bago siya lumaban ng motos, tinanong ko kung ilang taon na siya. Nagulat ako na mas matanda pa ako sa kanya. Oo. Sabi ko, hindi ilang taon ka nung nag-flip top. 17 yata siya nun eh. Kasi pumasok ang flip top, kung di ako nagkakamali, parang minor pa ako eh. Or siguro 18 na ako noon, ng ganun. Ay hindi, pumasok flip top, na ako, 16 eh. 16. Matanda ako sa'yo, di ba? 16, oo. 2010 eh, di ba? O kung, nga, sa ano nga, 16. Huwag ka maglagay number. Maglagay number. Nakahalata eh, no? Ano yun? Biglang nag-behave. Ito magandang bagong Yung trip. rapper ay Oo nga, nag-pretend. Kasi dating kupal, tas biglang naging saint. Wow! Character development. Para magustuhan ng fans ay tinatry mo naman bluff. Alam kong di yan totoo, yan ay imahe na pang front. Pero di na ako na-surprise dito sa rival ko pagkat ganyan talaga si Jason, laging may suot na mask. Ika'y nagbago ng direction at nag-change plans. Pero di ka nagbago para disenyo ay ma-enhance. Gusto mong mahalin ka ng tao, ang intention ay to gain fans. In short, nagbago ka lang para sa validation at acceptance. MMA fighter ka, di ba? Sige, subukan. Punchline, pero magandang punto. May mga ganun. Parang, may mga ganun ano eh. Hindi siya totally punchline. Pero ang ganda ng punto. Kumbaga kasi naka-direktang... Kasi ano siya eh, based siya sa ano eh, sa parang facts, mga evidence. Kasi nga mismo. dati, di ba, medyo talagang... tarantado nga siya dati. Medyo kaki talaga yung dati. Minsan may ganun din ako eh. Yung parang itinatawid ko to, hindi para lumanding o may mabigyan ng magandang punchline. Tinatawid ko to kasi yung punto yung gusto kong ipaalam sa kanila eh. Katulad nga, yung sinasabi ko na yung kaya ko namang gawin yan eh. Kaya kong gawin yung mga ginagawa nyo eh. Pero walang punchline. Pero yung pinaka-point niya kasi yung gusto kong ipagduldulan. Siguro ganun din yung kay no? Pero sa tingin mo, mas maganda yun kung may solid na punchline. O talagang... Depende. Minsan kasi pag gusto mo lagyan ng punchline, puta, parang nawawala na yung no? Pwedeng malihis. Oo. Pwedeng alam mo yun, parang hahaba pa. Imbis na kunwari, 4 lines. Naging 8 bars pa kasi gusto mong ilagay itong punchline na to na parang andito na yung punchline, pero at the same time, pakiramdam mo, hindi mo siya pwedeng basta ipasok doon sa 4 bars na yun. So gagawa ka ng panibagong 4 bars para lang mabiluhan yun. Maano yung... So, ayun, may malaking adjustment din para dun sa isang punchline na gusto mong Eh kung punto na lang. Kung yan pupuntos din naman, alam mo yun, hindi mo na kailangan pahabain, parang gano'n. Puntos pa rin yun sa'yo, pag ganun. Pag punto lang. Punto. Kasi 'di ba parang ang nakasanayan ang talaga punchline. Pero ito minsan nagbe-base din ako sa ganun eh. Sa sa angulo. Parang mas maganda yung mga napili niyang angulo kahit hindi solid yung punchline. Ayun nga, parang hindi nga talaga siya punchline, talaga intention eh. Kasi makita mo, wala namang wordplay, walang figure of speech. Ang ganda nga lang ng pagkakarhyme talaga. Maganda yung pagkakarhyme. Pero
ang pinaka ano nun, ang pinaka hina-highlight niya, yung gusto niya talagang Sabihin. oo, na ipamukha. parang nagbago ka dahil sa acceptance at ano, Oo. ganun. Gusto mo maano ka ng fans, no? Kaya ano yun, maganda yan. Pwede puntos pa rin pala yun. Kasi parehas lang tayong fighter. Game! Suntukan! Yung napasukan mo na cage, octagon. Yung napasukan ko na cage, kulungan! Marunong yan ng karate, pati wrestling. Boxing, pati judo, alam. 6 months ka nag-training, tas nung laban mo, 6 na segundo ka lang. Ilang suntok pa lang, talo agad tong retarded. 1 segundo na lang, talo mo na si Ben Askren. Kasi sinapak siya ng kalaban niyang si... At tulad nun, hindi ako updated. Pero based dun sa ano, takbo nung sinasabi niya, baka yung binabanggit niya, bin Askren? Parang Fighter din sigurong 7 seconds lang, bumagsak na. Hindi, siguro ano yun, 5 seconds. Kasi sabi niya, 1 segundo na lang daw eh. Kung medyo na. nag 5 seconds ka pa, akala ko 7 dadagdag. Basta parang ganun. Siguro yun yung parang may fastest na knockout. Na knockout. Parang, ba, si McGregor ba kalaban nun? Kasi, ayun, medyo napanood ko yung mga fastest knockout. Na ano, yung talagang pagsalubong, tuhod agad, tapos ano, si Silva yata yun. Basta hindi ko na maalala, basta napanood ko yun sa YouTube mga top 10. Minsan kasi pag lumalabas na gano'n na medyo... Oo, pinapanood mo. Oo, parang exciting to ah. Click Pinanood ko yung kay Saint Ice, banlag din kalaban niya ron eh. Search nyo. Mga pare laban ni Saint Ice doon, banlag din. Sabi ko nga, i-reference ko sana. Oo. Kaso inisip ko, wala na masyado siguro nakapanood ng battle ni Saint Ice eh. Hindi ngayon nga nagre-resurface siya sa ano eh, sa YouTube eh, sa algorithm. Lumalabas na siya eh. Siguro dahil marami na nanonood. May line sana ako ron na ano eh. Ano yun, parang sa tagilid ka na naman tumingin tatagilid. Parang basta may ganung ano sana ako eh. Kung naaalala mo yung tumalo sa'yo, di ba, banlag din. Parang ganun sana. Hindi na kasi kami nagpang-abot na ito sa flip top noon. O, laban niya kay Apex no? Nung pumasok kami, wala na sila nun eh. Oo. Nandun pa ba sila nun? Wala na sila nun. Nung talo sila ni Chris Dos Delano. por dos yun, di ba? Kalaban nila Apex Abra. Oo. Teka, ano yun? Ang nag-champion nun, Crazy Mix, ano ba tawag dito? Bruce Elvis. Bruce Elvis. 2013, 2012 ang unang dos por dos. Wala nga kami. Kasi 2014 kami pumasok eh. Hindi na kami nagpangabot. Saint Ice. Tignan natin. Edward Quinoja. Pagising niya, kaharap niya na yung ref. Sekinoloja. Hindi ka ba... Ano Sekinoloja? Di ba Technology yan? Ang kalaban niyang si Edward Quinoja. Second Niloja. Oh, Sekinoloja. Di ba Technology yan? Technologia. Pag sinapak siya ng kalaban niyang si Edward Quinoja. Pagising niya, kaharap niya na yung ref. Sekinoloja. Ba Technology nga? Hindi ka ba marunong mag-isip? Bugok ka ba, boy? Di ka man lang nag-roll or nag-slip? Tulog ka tuloy! Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Naging madasalin magmula nung nakatanggap siya ng cross. After nung knockout loss, siya'y nag-lay low. Wala sa kanyang balita. Parang profile picture niya sa Facebook. Walang mukhang mapakita. Kaya nagbalik sa battle rap at agad siyang nag-reroute. Kasi sa battle niya lang kayang tumagal ng 3 rounds. Ang ganda nun. Gandang punto nun, no? Kasi sa battle mo lang kayang tumagal ng 3 rounds. Galing nun. Dito binababaran niya yung MMA angle, no? Tsaka yung sa yellow, no? Tsaka setup ni Zaki 1-2. Nagwa 1-2 siya ngayon. Oo. Hindi, medyo ano naman talaga siya eh. 1-2 naman madalas. Pero dito mas marami. Mas marami nga. Sunod-sunod. Tingnan natin. Lampas na sila sa oras, 3 minutes na, no? Tayo nabaan niya rin, eh. Sa akin, okay lang yan eh. Ako nga, laging lampas eh. Ako kaya okay lang, no? Hindi kasi minsan naman talaga, kung pag napanood mo yung laban namin ni Marshall Bonifacio,
Ang haba nung rounds ko doon, 5 minutes. Pero ang pinaka-reason kasi noon is yung facing ko. Mabagal ko siyang dinideliver eh. Pero pag kahit ibigay ko sa iyo, listahan ko ng sulat, 36 lines lang yun. Mabagal mo lang siya. Ang bagal lang talaga ng delivery ko. Minsan kasi kapag gusto ko mas maintindihan. Ginawa mo siya. Binabagalan ko eh. Talagang Kasi sinusubo nga, mo diba yung ng boses ko nga manipis eh. So parang kailangan ko minsan bagalan yung delivery ko para mas nila. Kasi pag binilisan ko palalo, tas medyo husky pa ako, tas may mic, ang nipis ng boses ko sa mic. Hindi masyadong Hindi nila ako maririnig. Baka hindi nila ako maintindihan. Pero dati putang ina no, sanay na sanay ka sa maikling oras no. Laban yun ni Smug. Hindi, actually pareho lang naman kasi yung prep ko eh. 28, 32, 36 line. Pare-pareho lang naman yan eh. Tumatagal nga lang talaga sa delivery. Sa pacing. Ngayon kasi palaki yung venue natin. Sobrang laki na ng venue natin. Kaya kailangan nga yan, hindi mo siya kailangan madelayin no. Oo, kasi pag binilisan ko, yung feedback niyan, bumabanda yan eh. Mismo. Kala lang nila wala, pero may yan eh. Kasi 'di ba lalo na yan, 'di ba parang medyo pa-dome pa yung dating. I-depende mo rin pala siya sa umiikot. Kaya ako minsan binabagalan mo talaga sa venue, no. Mahirap. Ewan ko kung sa akin lang, sa iba parang hindi naman sila nababother doon. Sa bagay ako, laban namin ni Zendlock ganun eh. Kasi katulad yan nila Zaki, buong-buo naman boses yan eh. Okay lang, no? Okay lang. Hindi na kailangan, di ba? Ako kasi kailangan ko mag-compromise sa audio eh. Kaya mapapansin mo, pag may laban ako, minsan makikita mo, maglalakad ako doon, pinapakinggan ko yung mga speaker sa dulo. Yung mga nagbabattle. Ako mismo, pinapakinggan ko. Lalo na kapag merong isang babattle na medyo mahina yung boses. Katimbre ko. Yung parang kapareho ko ng tinis, lalayo ako niyan, pakikinggan ko para at least kahit paano, meron akong idea kung ano yung tunog ko. Ma-adjust mo, no? Ma-adjust mo siya. Ito, tangin na to, gusto kong boses na ito ni Zaki. O pang-battle talaga. Mamaw talaga yun. Para rin tayong nasa cage, nagsasquare, aking straight tanggapin, pati pain damahin. Bugbog sarado ka na sa'kin, kaya face nagkaswell. Kaso kailangan kong tumigil dahil sa time limit. Saved by the bell! Preparado si Zaki, no? Maano mong putang ina, talagang gusto niya talagang talunin si Saint Ice dito, no? Tsaka nga rin talaga, kumbaga knowing Zaki, second isa buhay niya, talagang gusto niya talagang Kasi meron nga siyang champion. Pangatlo niya na ba to? Pangalawa pa lang yata. Pangatlo niya na to. Pangatlo na ba? Pangalawa pa lang ba? Nag-isa buhay ba siya last year? Natalo siya kay Natalo siya kay si JD ba yun yung Ayun yung unang isa buhay niya. Unang isa buhay niya ba? Last year parang hindi naman siya kasali. Kasi meron nga siyang interview dati yung mga rookie, parang gano'n, parang sabi niya na parang something na hindi siya hangga't di siya nagcha-champion sa buhay. Basta parang gano'n. Kasi yun nga, kilala ko na rin kasi talaga sa akin, gusto niya talaga na mag-champion. Kaya makikita mo naman sa makikita mo sa kung paano niya talagang mas hinihigitan yung mga past performance niya, diba? Pero lahat naman ng battle ni Zaki maganda no? Pero malalakas. Ito, katulad nito, parang ito na yung ito yung nagsimula doon kay Plaridel. Highlights to no? Nagsimula kay Plaridel na medyo parang na siya ano ba tawag dito? Medyo naglulus na siya, hindi na siya masyadong yung talagang pure Kasi nung nakaraan kung daw nagkakamali, sabay pa kami nagpa-practice na ito noon eh. Parang laban niya kay Plaridel, parang nag-a-adjust na siya, no? Inaaral niya na rin yung ibang technique, no? Di ba? Kumbaga, doon na yung nagsimula. Na talaga. Kumbaga, yung ibang elements, katulad ng pag-joke. Sinubukan niya na rin. Sayang. Rebattle, di ba? Pero galing din kasi Saint Ice eh. Para pakinggan natin Saint Ice. Saved by the bell, pero ako yung next, yung champ. Ako lang makakapagsabi kay Arik ng pray for us. Tangina, matutunaw daw ako. Kasi ito yung sa sunugan nag-champ. Gago, huli ka nagtunaw ng ice, nahuli ka sa bars. Balitang hip-hop sa call-out ko, may malakas daw umiyak. Kaya nga, inuna ko na yung gatas tol para patulugin tong baby Jack. Subukan na. Di, ayoko yan. Inuna ko na yung gatas para patulugin tong baby Jack.
Tugin tong baby Jack. Ano, suntukan na. Di, ayoko yan kabanggaan. Sa kalsada yan tested. Ganito yung maghahamon ng sapakan, tas ayaw magtanggal ng helmet. Tigas ng mukha ang puta. Napakatapang si Yang Wan, babakbakan niya talaga. Kaso nung yung bouncers, di siya binack up, biglang back na siya ng back ang puta, back pala. Bakit pag small room na madaming aawat, game na game sa confrontation? Wala ba sa lugar? Baka naman yung tapang mo naka-base lang sa location. Kulata ka nga kay Sak. Ano, no? Inaano ni Saint Ice yung ano niya, no? Deliver niya, no? Di ba, nung parang mauna, parang may pagkakalmado? Modulation. Dito, inaano niya, no? Parang sinasabayan niya. Di ba? Nakikita mo parang ano parang alam din ni Saint Ice na parang tangina, lalo na nilapitan siya ng mukha sa mukha, di ba, na parang tangina, ang dain ng delivery. Sabayan ko to. Kaya tingnan mo, mapapansin mo sa body language niya tsaka kung paano niya sinimulan yung round niya. Pray for us, ako daw yung parang ano na, parang bakbakan na agad. Kargado, di ba? Kargado. Naramdaman niya rin siguro. Alam mo yung alam mo kung ano yung ibibit mong round di ba? Ayun yung advantage pag ikaw yung pangalawa Makikita mo muna kung ano ba yung dapat ko higitan. Okay, hanggang dito pala, di ba? Ayun yung disadvantage ng una. Pero ang advantage niya naman, siya magsaset ng tone. O, tana, higitan mo to. Parang may ano rin talaga siya, no? May ano pa rin siya. Depende pa rin. Disadvantage siya, advantage pa rin. Depende pa rin kung paano mo talaga dadalhin Kaya yun. Tinataas niya boses. Hindi ka John Jones ng Pinas. Huli mo daw na nasapak. Sako ng bigas. Tas MMA daw na peace fight to. Baka ng puta naman, tol. Pasok lang yan sa hexagon. Makalumang ataol. O kaya sunugin yung buto, tas lalagay sa Jordan na kahon. Total, gusto niyo daw mapanood yung pang small room niyang anyo. Yung kumanggago, masakit. Pasok sa hexagon, parang MMA, di ba, octagon yun, 8 sides. Hexagon, 6 Ayun kasi ayun yung lumang casket Di ba dati? Okay. Ayun, ganun ba itsura ng lumang, Yung parang pang-vampire. Para sa mga vampire dati, yun, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sides, hexagon. Ganda. Okay. Pero ba't sa kahon ng Jordan, no? Ha? Sa kahon ng Jordan. Hindi, pasok to lang to sa hexagon, makalumang ataol. Hindi, parang ilagay sa, box ng Tol, Jordan. o kaya sunugin yung buto, tas lalagay sa Jordan na kahon. Total, gusto niyo daw mapanood yung pang small room niyang anyo. Yung umanggago, masakit. Mabagsik ang aggression. Tumalo sa poison na sa peak. Kaso peak ng depression. Ano naman? Taong ayaw na mabuhay, nagawa mo na matalo. Anong kaibahan dito sa gagong kilala na lumalamon siya ng lason? Pero nabadibag din daw si Unico. Dapat mag-thank you ka kay Lance. Dahil sa break it down, kalaban mo, nababad na sa hate at saka bash, may advantage ka na agad. Kaya nagmukhang yung Zaki naka-A-game na lumagpas lang naman sa parking kasi sumabit siya sa hate train. So ano nagbago? Ba't nawala yung Zaking ng mamama pati bully? Wala. Sadyang yung mga tao turado, hindi pa naibarkada lang ni Looney. Kasi karamihan ng panalo niya doon, panay Tangina, delay ako dun Tangina, nung nag-champion ka lang kasi mga tropa mo, no? Kakaano ko lang din puta. Una ko agad naalala si Ando. Pare na, hindi lahat tropa ni Looney. Hindi lahat ng judges. Galing din nun. Kasi delay ako dun. Taking ng mamama pati bully. Wala. Sadyang yung mga tao turado, hindi pa naibarkada lang ni Looney. Kasi karamihan ng panalo niya doon, panay luto lang guys. Kaya nabansagan tong well done. Paano mo tutunawin yung ice? Wala kang ampalag sa water gun. Unico, 3GS, mga most hated lang noon ang dominated niya. Ibig sabihin, lipas na nga yung prime mo tapos overrated pa. Yung sunugan na Zaki, sana ilalabas niya. Bumalik ka na lang daw sa dati, wala ka nang ilalakas pa. Yang ginto mong alaala ay tinatanso na lang at pinatubo mo na alab ending ay paso na yan. Malao mali, lunod to, dala kong hangin ni Mirab. Ibabaon ko yan, lagpas pa doon sa tunnel ni Saddam hanggang sa flow ko to mag-bloat ng para pang Elisa Lam. Yakalang yun ang future goat, yun pala sacrificial lamb. Tostado pang Gustavo Fring, abo lang yan sa akin. Total gusto nyo daw mapanood pang sunugang Zaki. Sumunod sa oras, no? Gustavo Fring.
Si Gustavo Fring sa ano yun eh. Panood mo ba yung Breaking Bad? Hindi ako nanonood nun sa Netflix, yung ano, Oo. Yaw, try mo panoorin yun. Breaking Bad. Mag-iiba yung pananaw mo sa ano. Mag-iiba yung pananaw mo sa... Ano ba yung mga sindikato? Hindi, parang kwento siya ng ano eh. Kwento siya ng dalawang lalaki. Yung isa, chemistry teacher. Chemistry professor, parang ganun. Tapos nalaman yung may cancer siya. Tapos, Ay, putang ina, mga ano nga yun. So, syempre, parang may taning na nga daw yung buhay niya. So, bago man lang siya mamatay, iniisip niya, paano yung maiwan niyang pamilya? Tapos, parang buntis pa yung asawa niya. Tapos, yung anak niyang isa, parang medyo may problema pa sa utak niya. Parang ganun. Paano yun? Ginawa niya, yung isang estudyante niya na medyo addict, dalawa sila, tinuruan niya paano gumawa ng sobrang perfect na shabu. 99.9% pure. Tapos hanggang sa di ba, una gumagawa lang sila para makaipon hanggang sa naging isa sila sa mga pinaka malaking supplier ng mga kartel. Tapos yung Gustavo Fring, si Gus Fring yun eh. Kung ako nagkakamali, Gus Fring, Gustavo Fring. Ayun yung isang pinakamalaking kingpin doon dati. Na kumukuha sa kanila? Oo, napatay nila. Pinasabog nila. Yan kulit nun. Yan pala. Masaya yun. Kasi di ako mahilig sa series eh. Iba kasi siya, kumbaga parang ano siya eh. Ang way kasi ng ganun ng panonood, syempre yung mga writer niya, pareho natin nga, writer yung mga gumawa niya. Doon mabibilib din. So para ka nakikipagkwentuhan sa kanila habang pinapanood mo. Ganun yung pakiramdam sa akin. Kaya, di ba kunyari, pag nakikipag-usap ka sa mga same mong profession, kung yung mga like minds mo, yung mga kapareho mo mag-isip, ang sarap makipag-usap kasi nagkakapasahan kayo ng idea. Mismo. Ganun din yung nangyayari kapag ka nanonood ako ng mga ganun. Ganun yung dating sa'yo. Na parang kinikwentuhan nila ako. Kasi bukod sa pareho kaming writer, nagde-direct din ako. Diba parang, basta parang... So, ang ganda ng kwento, no? Ganda. Parang binigyan niya pa rin ng magandang yung buhay niya kahit may taning na, no? Subukan mo panoorin yun niya, ay may experience mo na parang alas 3 na pero isa pa. May ganun. Kunyari yung patapos na episode, tapos pagtayo mo sa oras, alas 3 na. Isa pa. Incognito kasi ako, incognito. Okay lang naman. Okay naman yun eh. Okay naman yun eh. Actually, gumaganda na nga yung mga ganun ngayon sa yung mga Philippine. Ganda na ng quality, no? Oo, kasi solid tsaka yung yung story, parang medyo nagkakaroon na ng mga variations. Hindi na parang katulad dati na parang bagsa mga kabit. Encantadia ng mga no? Hindi, yung Encantadia medyo pa nga medyo fantasy fiction, medyo okay pa siya eh. Pero yung kabit, tapos magkapatid, kunwari, mahirap yung isang mayaman, yung isa, nagkaiwalay. Parang paulit-ulit na Tapos yung katulong, yung pala yung nanay, parang... ganun lang. Teleserye na na typical, hindi ganda nun, incognito eh. Round 1, kanino ka rito? Wala pa, di ba tapos na may St. Ice? Tapos na, sumunod nga siya 2 minutes eh. Okay. Round 1. Tingin ko siguro kasi sa live hindi mo alam kung sino yung lagpas sa oras eh. O hindi. 'Di ba? Parang ganoon. Or kung ano ba 'yon? Hindi ko parang naiilang si Saint ay sa siguro maingay sa venue, no. Ayun yung wala ba naabutan ko kasi to, naabutan ko to, third na, round 3 na. Umuulan na. Nagsimula yung ulan sa kasi nakapansin ko habang bumabatil siya, tumitingin-tingin siya sa taas eh. Kasi bago yung battle na yan, nagsimula ng umulan. Naapektuhan yung parang last round ng battle bago yan. Ay, okay. Tapos nagtanong si Arik sa live na ano ba, tuloy pa ba natin? Isa pa? O break na muna tayo. Yung mga tao sumagot, tuloy daw. Tinuloy yan. Ngayon, dyan na nagsisimula na bumubuhos yung palakas na ng palakas. Ano yan eh, yero yun. Rinig nga yan. Ang lakas na. Kaya naapektuhan yung rounds niya. Kaya rin, sa totoo lang, kaya yung reaction ng crowd medyo hindi mo masyado marinig. Hindi na nila naririnig yan. Hindi marinig. Nilalakasan na yan pinapalakasan na yan backstage ni Arik, sinisenyasan na yung mga yung sound tech dyan na lakasan yung konti, lakasan, hindi na siya naririnig. Yun. Pero sa live mapapanood mo, sa video mapapanood mo. Tingin mo round out, tabla pa sa akin to eh. Wala pa res pa akong walang Pero siguro pwede ko siya ibigay kay Pwede ko ibigay kay Saki yung round 1. Pwedeng gahibla. Pero yun nga, hindi ko naman, kung live naman i-judge yan, hindi mo naman alam na
hindi mo naman alam na sobra sa time si Zaki or mas mahaba yung time niya. Hindi mo naman alam. Ako simula noon hindi na ako nagbe-base sa oras eh. Ako rin, hindi naman ako pala base sa oras. Sa oras. Pero malaking factor yan sa live judging na hindi mo kasi naiintindihan si Saint Ice eh. Oo, mismo. Hindi mo siya masyado naririnig. Naririnig mo siya pero hindi mo siya naiintindihan dahil sa Masyado. lakas ng ulan. Oo, masyado. Yun yung factor na yan. Paano mo i-judge kung hindi mo nga naiintindihan? Oo. Pwede mo ba siyang tanongin habang round si Saki? Ano yung sinabi mo dun sa... Hindi naman pwedeng ganun eh. Diba? Parang ako, tabla ako dito. Parang sa akin kasi ang inaano ko parang kung sino yung mag-iiwan ng, kunyari sa kada isang round, may mag-iiwan ng pinaka tumatak na ano talaga. Dito parang wala pa ako masyadong na anong tumatak na pero ano. para sa akin medyo mas maraming laro tsaka quantity Kay si Zaki. kay Zaki. si Zaki mas sunod eh. Yung parang yun nga yung sa 6 seconds, yung Ah. konti na lang talo mo na si ano. Ay, may mga ganong ano nga Tapos siya, no? May mga comedic approach pa siya na talagang balance. Pero parehas silang may pinoint dito, yung kay Saint Ice, yung pinopoint niya na nanalo ka lang kasi Oo. tropa mo yung... Kumbaga yung sunugan days mo is Oo. ayun na yung parang ang gusto niya yung punto, pick mo na yun. Oo. Hindi ka nalalakas. Lalo na Bumalik ka na lang sa dati, no? Oo, lalo't hindi na ito yung parang settings or environment kung saan ka nag-champion. Parang ganun yung punto niya. Oo. Ito naman si Saki, medyo may punto siya na konti about dun sa nagpalit ka ng Oo, personality. nga, no? Parang parehas nga, no? Para Putang magustuhan ina. ka. Para magustuhan. Kumbaga, eto si Zaki, si Saint Ice, ang inangle niya kay Saki is yung mas gusto mong ilabas yung dating ikaw kasi yung doon ka na malakas ngayon hindi na. Siya naman ngayon nagpakita ka no kasi yung dati mo ayaw mo nang ano, ayaw mo nang gamitin yung personality na gano'n. Halos parehas sila ng Pareho silang gano'n. Pero mas maganda yung nagamit ni Zaki. Pwede natin siyang itabla doon. Tignan natin yung ibang kategory. San sila pwedeng pagbanggain. Kumbaga saan sila pwedeng magkaroon ng comparison. Ngayon, doon lalamang si Zaki sa dami ng punchline. Sa bagay. Kasi pwede ganun kasi paano ba process mo ng judging? Ikaw, Saka kasi magkaiba eh. Minsan katulad niyan, hindi pag binibase ko kasi ng per round, tapos minsan nakikita ko na parang eto lumalamang na to sa mga susunod na round. Ang lalo pag sa video, binibase ko yung battle, depende. Kunyari katulad niyan, tabla pa yan sa akin. Wala pa akong may makikita kasing iwan na iwan eh. Parang tinitignan mo muna, parang boxing sino na yung mukhang pagod mamaya. Parang siyang ganun. Kunyari yan, sa round 2, may mga solid na haymaker na si Zaki. Iwan na iwan si Saint Ice. Parang siyang ganun. Okay, si baliktad, si Saint Ice naman yung ganun. Doon ko siya ibibase ngayon na parang pwede ko to i-per round. Sa akin naman minsan pag hindi masyadong evident yung decision. Alam mo yun, kung ba parang puta ang hirap ang hirap mamili. Parang hindi siya. Meron kasi mga battle na puta round 1, eto talaga obvious. Para sa kanya talaga yun. Pero kapag hindi, doon mo siya hanapan mo na doon ko sila hanapin eh. Kumbaga sa delivery pareho sila. Okay, pareho malakas. Punchline hindi ko na bilang, pero para sa akin parang pareho. Boom. Tapos yung performance, yung sa performance din. Yung multi, mga ganun ngayon. Tapos kapag madalas yan ginagawa ko sa style clash eh. Kumbaga kunyari kalaban mo technical, tapos ikaw komedyante ka, di ba? Bagang bandang huli, kung sino yung mas pinaka nagampanan yung role nila eh. Ayo. Yun sa style clash. Kung ikaw ba bilang komedyante, nagawa mo. Yung performance mo is kunyari 9 out of 10 yung kumbaga sa ginagawa mo. Tapos ito bilang technical siya, malakas maganda, pero 8 out of 10, parang ganun. Kumbaga parang lalamang ka kasi mas nagampanan mo yung role mo eh. Parang ganun siya. Pwede nga, maganda nga rin. Medyo tricky din talaga. Mahirap talaga mag-judge. Ito kasi halos pares sila ng style eh. Halos parehas. Di ba, pares sila eh. Direkta, then minsan mapunto. Oo. Pero yun nga, mas pareho silang mapunto, pero at the same time, si Zaki, nalalagyan niya ng punchline, nalalagyan niya ng ibang kategory. Ng flavor ng Kaya para sa akin, slight lamang si Zaki sa round 1. Zaki, kakatabla ako sa round 1. Pakinggan natin round 2 ni Zaki. Tanginang yung mga bara niya, waipek. Yung goat, tsaka sacrificial lamb. Congrats, ginamit ko na yung kay Plaridel. Tangina mo, ginagaya mo bars ko. Hayop ka. Yun lang. Sabay kami ng yung kahit hindi malakas masyado yung rebat, parang may at least may ebidensya ka na parang
Pasok pa rin yun. May mga ganun. Depende sa judge. Sabagay. Kasi kunwari, ito, isa pa. Kunwari, kung ako yung judge, pupuntosan ko yun. Kasi depende. alam ko yung punchline Alam mo yun. Diba? Parang ganun. Kasi nangyari yan. Meron yan. Kunwari, laban namin ni Creep. Diba? Sabi ko, binanat na yan ni HK Mirage sa Tites. Pag pinanood mo yun, pareho kasi yung punchline eh. Pero, kung hindi napanood ng mga judge, wala puntos yun. Sabagay. Parang ganun. Pag sa'yo, may puntos yun, no? Oo. Depende sa judge. Tanginan to, ang daming sinasabi, ang sarap kaltukan. Yung buong round mo, tangina, ang lakas ng ulan. Sabi ko na, okay ng ina, kaya pala palingon-lingon si, Saint ay sa taas. There's levels to this shit, man. Totoo, no? Nireview ko yung mga battles nitong bugok na pastar. Bukod sa bulok niya na bars, napansin ko rin na bulol siya sa R. Kasi ganito siya pero hindi masyadong halata. Apage! Siya daw ang bagong representante ng Paranaque, pare. Malinaw yan sa kada battle. Kita nyo? Ito yung tunay na tamod ni Harlem, hindi ako! Sa kanya yung R nagiging W. Ganyan si Saint Ice Rock. So paano mo bigkasin pangalan mo? Saint Ice Rock? Si Saint... Saint Ice Rock. Ice Rock! Kasi nung laban nyo kina Apex at Abra, halos halikan mo na si Apex lang yaka. Halos laplapin niya na si Apex, trying hard just to prove na siya ang iles. Kaya pala parang Hershey's kanyang bars kasi puro na lang kisses. Katulad nun, yaw. Dalawang solid na magkadikit. Natatandaan ko talaga. Malat na yung clips kung gaano ka-upsetless. Kaya niya na si Apex, trying hard just to prove na siya ang iles. Kaya pala parang Hershey's kanyang bars kasi puro na lang kisses. Kumalat na yung clips kung gaano ka-bitch, yun yung mismong history. Gusto ilapat kanyang lips kasi akala niya yung kiss, yun yung kiss to victory. Nagkunwari na may hatred para makadikit at makahalik siya kay Apex. Imbis magpakita ng greatness, ang pinakita niya gayness. Tanginan to, akala mo kung sino, saksakan pa ng angas. Ito yung tipong nagwo-walk out pag na-mispronounce yung pangalan niya sa Starbucks. Nung laban niya kay Raph, tumitechnical, ang wak ng galaw. Pinagyabang niya sa lahat na si Jose Rizal, kamag-anak niya daw. Kahit di sila related, mga family fusion, hindi ka lang retarded, marami ring delusions. Now you'll be shot dead, parang public execution. Ikaw pati si Rizal ay magpa-family reunion. Woo! Ang tanging achievement niya sa battle rap ay natalo niya si Jonas. Klaro yun, di ba? Pero isa pa lang yung 3GS na tinalo mo, huwag ka masyadong magbida. Tinalo ko takdogs ng 3GS. Tinalo ko takdog ng 3GS. Tangin na bagay, no? Ang daming 3GS na kalaban ni Zaki, no? Sa sunugan, 3 kami. Ay, hindi, 4. Si Pistol pala yung... Talaga. Gustong-gusto ko yun. Klaro yun, di ba? Tama. Pero isa pa lang yung 3GS na tinalo mo, huwag ka masyadong magbida. Ako, tinalo ko takdogs ng 3GS nung ako'y bago't rookie pa. Binasag ko yung mga squatting, kaya nagmao yung isa. Tangin, ang galing din, no? Binasag ko yung mga squatting, kaya nagmao yung isa. Di ba, syempre, madalas mga squatter, mga maoy. Hindi, tsaka binasag. Parang binasag. Di ba, pag basag ka na sa alak, mga ganon. Mga ganon. Tangin, ang galing din nun. Selfie, para sa akin, selfie bars na maganda yun. Oo. Pero yun, ano ka kasi, parang sinimulan niya, ang setup niya yung pagkapanalo niya sa'yo eh. Actually, hindi siya totaling tungkol lang sa kanya eh. Oo. Hindi siya, May ano pa rin hindi siya selfie bar, pero pag parang tunog selfie bar, pero kung tutusin, ano yun eh, parang comparison yun eh. Oo, comparison natin dalawa. Bagay ikaw, tinalo mo si Jonas. Oo.
isa pa lang natatalo. Oo, sa bagay. So sa tingin mo ba, ano ba yun? Selfie bars lang ba yun? Tukol lang ba sa akin yun? Kinumpara ko yung sarili ko sa iyo di ba? Tira pa rin. Ayun yung- Pamamaliit pa rin yun no? Ayun yung minsan na nami-misinterpret ng iba na parang akala nila Puro selfie bars. Selfie bar lang. Pero kung tutusin, bakit hindi ba maganda yung selfie bar, di ba? Minsan. Kumbaga parang, ano siya angas mo siya Tsaka Magpapakita ka ng epektibo angas yun. Epektibo yun, di ba? Dati gano'n naman talaga. Parang tsaka ako ay parang Wolverine. No? paano yung mga paano yung mga ganun, yung mga comparison sa sarili? Mismo. O, di ba? Paano yung mga bumabanat ng mga ng mga metaphorical na bars tungkol sa kanila. Kung walang ano yun. Ako may dagat, ako may ba't hindi ba tungkol sa iyo yun? Di ba? Parang ganun din yun Depende na lang kasi talaga dapat kung gaano kaganda yung Pero para sa akin to, ang lakas nun. Lakas nun. Pero controversial yung laban mo kay Jonas. Kasi nang dahil daw sa freestyle mo nung third round, kaya mo siya na olats. Ganto yun Kulit no? Tapos parang pareho. Yung alin? Ganun nga. Ay, hindi. Sige. Diretso na. Siya na olats. Ganto yun Yo, Boss Arik! Pumili ka dito ng gamit. Gagawin ko yung topic. Ina mo! Ganda galit yun. Tangina. Ang ina mo. Gagong silip ng galing dun no? Tsaka nagawa niya ng magandang skit no? Ayun yung parang line mark. Line mark pero ganun nga di ba? Parang Nagawa niya kasi may mga line mark na hindi dadaan lang Ito talagang puta na highlights niya na tinutok. Ang gamit. Gagawin ko yung topic. Ina mo! Woo! Tangina. Maya ka naman ng konti yung mga tao binubudol mo. Paano di pipiliin ni Arik yung bote? Gago, tinuturo mo! Gusto mo pagmukaing on the spot yun? Corny mo naman! Bukod pa doon, hindi accurate yung line kasi yung bote may laman. Para kang yung boteng yan. Wala ka lang ang laman tapos plastic pa. Grabe, galing ng acting niya. Kala mo talaga, hindi pinractice Kasi yung rhymes niya sa setup, nostalgic, classic at topic. Tapos sa punchline, pinag-rhyme yung packsheet at plastic. Ngayon, madedebunk na yung ginamit niyang tactic. Hindi yung freestyle, ulol. Yun ay pinractice na ad-lib. Naloko mo lahat. Tangina. ang gandang observation nun. Sobrang gandang observation na yun nga, kumbaga 'di ba? Parang hindi siya madalas ginagawa ng ibang MC pag hindi ka masyadong observant. Siya. Parang si Pistol, magaling sa ganun si Pistol Kumbaga si Pistol mahilig sa that means kumbaga parang parang ina-analyze niya. Hindi lang yung mismong punchline, yung sinabi or yung ginawa, ina-analyze niya yung pinanggalingan or kung ano ba yan backstage. Ano ba yan nangyari? Para siyang naalala mo si Mr. M, yung nire-reveal yung mga magic parang gano'n. Gano'n din siya. Parang ine-explain kung ano yung mga ginawa. Paano siya naging ganito ka-believable, parang gano'n. At saka ang galing nung ginawa niya dun sa yung mga rhyming, no? Pansin niya. Kasi bilang, 'di ba, bilang freestyler. Totoo rin naman, may punto rin, maganda rin talaga na na may punto nga na hindi mo siya hindi mo ganun yung rhymes ganun mo. kadikit, Tapos ganun pagdating dun ka-solid. sa pinaka para magtunog freestyle, biglang pabitaw na lang, memorime na lang, parang ganun. Magaling. Magandang observation. Pero syempre wala namang nakakaalam Kung freestyle talaga, talaga. Malay mo, kung freestyle talaga, di ba? Pinractice na ad-lib! Naloko mo lahat kasi kunyari on the spot yung naka-reading lines. Pues ngayon ma-expose yung ganyang technique, Ice. Mahalata niyong staged yun kapag pinress rewind. Kaya kung merong fake joke, ito may fake freestyle. Ikaw yung santong ubod ng sinungaling, lahat kayang utuin. Ikaw yung santong di mapupunta sa langit kasi liars go to hell. Ito, tulad nito, sobrang solid nung round 2 niya. Kailangan masabayan din ni Ice yun, no? Oo, kailangan. Kumbaga, tough to beat na naman tong round. Mismo, yun nga.
yung round 1, hindi na pumabor sa kanya yung No. panahon. Literal, hindi pumabor ang panahon kasi umulan. Diba? Tama na freestyle pa ni Zaki yun. Oo. Na parang sabi niya, buong round mo, lakas ng ulan. Ulan. There's level to this shit. Parang, ngayon lang siya parang nagme-make sense sa akin na putang ina, parang nag-align, parang universal alignment yung nangyari kay Saint Ice dito eh. Bigyan natin ang Diretso design. tayo. Dinamay pa yung panahon ng gago na yan. Binabagsakan ka na ng Diyos. Alam niya nandito ako kasi magpapaulan. Tsaka yung pag-hate mo sa freestyle ko, alam ko madami dyang bitches hurt. Kaya ihahampas kita sa turntable para makita mo yung table turn. O ihahampas kita sa table para makita mo yung table turn. 'Di ba? Ito yung wakas niya, tang ina. Ito yung wakas niya, tang ina. Talagang ulit-ulit pag sila scratch na nga, 'di ba? Para sa akin, pwedeng pre-med din yun eh. Pwede. Kasi isipin mo, malamang alam niya din na babanggitin ni Zaki yung pagkatalo ko sa kanya. Alam mo na parang, ay tangina, malamang pwedeng sabihin na, pwedeng Hindi, ang topic dito na nire-rebat niya yung fake freestyle. Oh, yun nga. Hindi, yun nga yun. Pwedeng, syempre, yun nga yung kasi yung pinaka-highlights ng battle namin eh. Na parang, ay putang ina, sisiraan ako nito ni Zaki na yun lang yung dahilan kung bakit ako nanalo. Kailangan Pero hindi ko sinasabing totoo ah. Parang naisip ko lang na pwedeng naisip niya na rin to. Conspiracy. Oo, parang parang Tsaka every time na may event naman, nandiyan talaga yung turntable. Oo, di ba? May ano siya eh. Kuya Paul eh. Baga, sa 100% pwedeng pumasok na 80% ito nga yung na magic eh. Parang lagi may question sa ano sa tingin mo. Parang ewan ko parang sasadya yata yung Saint Ice na parang ano sa May tingin mo. Pag-uusapan talaga. Para pag tinanong, freestyle kaya yun? Bahala ka. Oo. Di ba? Parang dati, naalala ko, nakausap ko si Balakid. Nakausap ko si Balakid. Parang may tinatanong ako sa kanya noon. Tapos binalik niya sa akin yung tanong, ikaw, ano sa tingin mo? Tapos sabi, sino ba nagsabing ganun? Tapos bigla pa siya, tapos parang tahimik na kami noon. Tapos bigla pa siyang bumulong sa akin na hindi nga natin alam kung nag-UP ba talaga ako eh. Parang inaaning ako nito. Parang ganun yung ginagawa ni Saint Ice ngayon sa buong galing na iniiwanan niya ng enthusiast ng rap battle na ano ba talaga? Freestyle iniiwanan ba yun niya o ng tanong. Diba? Ano siya eh? Ang galing eh. Parang ang galing niya in a way na parang napapanood naman natin, kahit pwede nating ulit-ulitin. Pero at the same time, nananatili siyang mystery. Na parang ano ba talaga? 'Di ba? Parang gano'n, lagi may questions, questions pagkatapos na ano ba sa tingin niyo? 'Di ba? Parang ano siya, open-ended na statement. Hindi mo siya maano. So, ang galing na itong ginagawa. Tsaka yun nga, may magic pa somehow may talaga, nag-a-align talaga sa battle na to eh, dahil sa mga sinabi ni Zaki na parang, basta ang kulit, mamaya, tignan mo, iano ko na lang. Solid din. Pag nandun na. Pero yun nga, freestyle man o hindi, puntos yun. Kasi magandang puntos siya. Ang ganda nung pagkakagawa. Pare, hindi, tsaka yung sa rebat niya ginawa, di ba, sa rebat? Paulit-ulit, di ba? Parang gano'n. Kulit ng leg mo eh, no? Pero pinanood ko kasi yung mga battle ni Saint Ice, marami talaga siyang ginagawang ganun. Yung putang ina yung on the spot niyang nasa gitna siya nagre-rebat, no? Kahit sa motos, nagre-rebat pero siya sa eto nga, dahil kasi sa topic, inaano ko siya dahil dun sa topic na malamang naisip din ni Saint Ice na ibibira sa akin to. May laban nga yan eh. May laban niya sa motos si Michael J yata yung kalaban niya. Tapos parang merong black, parang American yata, tapos parang ganun. Parang gago taga sa nung kalagitnaan ng crowd. Maingay kasi yun, parang gumagano. Tapos sabi niya mga ganyan. Gago taga sa amin yun, taga Pasay lang yun. Parang ganun, freestyle yun sa gitna. Hindi ako nagkakamali. Basta kahit yung mga battles siya sa motos, may mga rebattle siya. Magaling si Saint Ice sa ganun eh. Kaya yun nga, may mystery nga eh. Delikado. May mystery. Kahit nung interview ko nung bago kami maglaban, sabi ko yun yung pinakadelikadong style ni yun yung minsan tumatalo eh. Mas malakas pa yung freestyle niya kaysa sa sulat niya. Hindi, para sa akin talaga ngayon, depende talaga sa magiging takbo. Alam mo yun? Parang momentum. Si Pacquiao nga, sa dami ng suntok, isang suntok, tinamaan siya ni, di ba? Oo. Ni Marquez. Oo, di ba? Nakatulog siya. Depende talaga kung paano siya tatama. Tsaka, depende kung tsambahan depende rin sa mga kunyari. Nakadepende rin sa hurado eh.
Kumbaga para sa iyo ba? Pero nung live, takin lakas nun, no? Lakas talaga, Ito no? kasi, Sobra. ano na eh. Kumbaga maano mo na siya eh, no? Kumbaga ikaw ba, kumbaga bilang hurado, ito na lang kasi parang pinaka-question diyan eh. Okay, sige, ano ba ang ano mo? Ano ba ang preference mo para sa iyo? Kumbaga sa battle na to, mananaig ba yung magandang ano na yun, moment na yun, magical moment na yun para sa iyo o magbabay the book ka ba? Diba? May mga ganun eh, depende talaga sa iyo. Pero kahit ano naman mangyari, Puntos syempre, pa rin yan. hindi mo naman kasi pwedeng sabihan yung tao na ito dapat ang gusto mo. Oo. Parang ganito eh, ito preference mo ha. Ikaw magdidesisyon ng gusto Pag niya. hindi ito ang preference mo, mali ka. Hindi naman ganun eh. Hindi ganun ang pag-judge. Ito rin natin. Pansin ko lang. Parang balloon sa children's party lang. MMA, mag-jiu-jitsu tayo tol. Gagawin ko yung shape ng animals. Tapos kanina, we're gonna angas talaga. Napakadilos ni Idol. Lalo pag gumaganto ka na, mukha ka ng Velociraptor. Tapos bulol daw ako sa yung bobong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun, kahit anong sabihin ko, W lumalabas. Ang inang ganda nung rhyme, no? Itong bobong to, nag-aangas, W yung lalabas. Putang ina, no? Yun sa mga ganong rebat, yun talaga, pukin ng ina. Maano ko na yun. Pre-med. Kasi hindi niya naman siguro may isip na, ay, mapapansin ni sa akin na bulol ako. Ngayon lang na po na yan eh. Nabulol siya sa R eh. Ano ba, freestyle? Para sa'yo, freestyle o pre-med? Di ba? Hindi, para sa akin, yun. Talagang freestyle yun. On the spot yun. Possible. Yung bobong to nag-aangas, W yung lalabas. Yun yung mga ganun, pwede yun sa akin. Alam mo kung tutusin, para sa akin pre-med man o hindi ang rebuttal. Malakas pa rin, pare. Basta maganda. Kunwari freestyle. Okay, ang galing. Ang galing mo, naisip mo on the spot. Pero kung yan ay pre-med, ang galing pa rin. Oo, so naisip mo pa rin. Alam mo yung no? sasabihin sa'yo ng kalaban, diba? Oo, Diba? magandang punto yun, no? Diba? Ano bang nun? Pares mong ginamitan ng utak yun, no? Ang difference lang nun is baka nga medyo nakakabilib yung freestyle kasi on the spot na parang kunyari kakasabi lang, nabalik mo agad yun. Baga labanan ng pabilisan ng utak. Parang yung rebat mo kay Luxuria na Yung mga hindi ganun. hindi yun freestyle. Hindi, yung kasi knowing na sa lahat ng mga laban niya, bago ko kalaban niya si Kiram eh. Sabi ko, okay. Ganito gagawin So niya. ginawa ko ng fake na. Hindi, una nirebat ko muna ng pre-med. Rebattal muna ng pre-med yan, bag. Tapos bigla akong ipapakita sa kanya na kunyari freestyle. Nagmukhang pre-med eh. Hindi ko masyadong nun. Basta kailangan tunog freestyle siya. Para sa una, Akala freestyle. ang feeling nyo, freestyle. Tapos bigla ko ilalabas na hindi yun freestyle. Pre-med yun. Pinredy kita. Boom. Gaging ganda ng punto mo. Parang Ganda nun. ganon, parang Na ganon. parang mapa-freestyle o pre-med. Pareho lang. Parehas mong pinag-isipan yun. No? Pareho Magaling lang, pa rin. lang. Yun nga lang talaga. Hindi, kasi ang tanong kasi ng mga tao rito, yung mga pinag-aawayan, freestyle yun, magaling sa freestyle yun. Totoo naman eh. Diba? Totoo. Magaling talaga sa freestyle siya. Yun nga, yung para sa akin, yung putang ina yung bobong ungas. Sino ba ang W yung lalabas. mga freestyler sa atin? Champion ko ng tryouts. 'Di ba? Champion din ako ng tryouts. Sila Pistol, champion yun ng mga freestyle battler yan. Pero at some point, paminsan-minsan may mga pre-med tayo. Lalo na pag alam natin yung way kung paano umatake yung kalaban, kung saan to papunta. Alam ko agad, harangan ko to, iskinitan ko, dito makakadaan dito eh. So siya eh, test pa rin siya kumbaga kung gaano ka kagaling eh, 'di ba? Hindi naman porket na pre-med mo 'yan, ikaw pa rin naman may gawa niyan eh. Wala namang kunwari, 'di ba, binanatan ka, bulol ka sa wala namang tumayo diyan nagabot sa yung papel na uy, ito yung rebat. Wala namang ganun eh, 'di ba? Ikaw pa rin gumawa niyan. Kaya kahit anong mangyari, nasa pa rin ang credit. Dito parang ang lumalabas na tuloy dito. Yung mga binirabira ni Zaki kay Saint Ice nung round 2, parang nawawala ng bisa dahil somehow predicted niya. No, Predicted niya na galing eh. parang alam ko kung saan tatakbo to. Parang ganun. Ang ina nito ni Saint Ice, ang galing eh, no? Ang galing nga. Kumbaga, Husay. kaya niyang gawa ng mystery. Parang, tas meron pa mga ibang meron pang ibang style ng battle na puta, nagiiwan ng katulad ni
Katulad ni ginawa ni Sayad kay Undo. Ayun, Yung, putang ina. Nag-iiwan siya, sinasad kasi alam niya yung na ganun si Undo diba? eh. Kilala niya si Undo eh. Kung tutusin, hindi nga pre-med yun eh. Binigyan niya ng pain si Undo. Pero pre-med pa rin yun, diba? Hindi naman I mean, ang ibig sabihin, hindi siya pre-med na nirebat. Premeditated niya na alam niyang kakagatin ni Undo yun, yung may na ganun, di ba? Isipin mo, paano yun? So, hindi ba yung nakakabilib kasi hindi siya freestyle, di ba? Galing, sa bagay. Ayun yung sinasabi ko. Dito tuloy, parang nawawala ng yung punto ni Zaki kanina na hindi yun freestyle, no? Pero para sa akin, may ibang impact lang talaga. I mean, may ibang responsibilidad yung mga pre-med. Para sa akin, Pero yun nga, eto, katulad nito, mas nalakasan ako rito. Kung siguro may mga level ng lakas, no? Para sa akin kasi ito, mas malakas to eh. Sa akin naman, iba yung responsibilidad na meron. Kunyari, freestyle, rebuttal, freestyle lang, on the spot. Pag on the spot, okay, maganda, malakas. Pero pag yan ay pre-med, dapat expected mo, malakas yan. Pre-med mo na yan. Pre-med yan eh. Hindi na yan binigla eh. So, ang freestyle, pwede pang hit or miss. Diba? Pero at the same time, may benefit of the doubt pa rin. Kung freestyle ba yun o pre-med. Ang gulo nga eh. Pero yun nga. Pero pakiramdam ko, parehas magaling si Saint Ice doon sa pareho, no? Lakas, sige, tuloy natin. Tangina, gulo lang. Tangina, palibasa ba nung mag-freestyle? Kaya ang kitid ng bars. Alam niyo naman malakas ako mag-overtime, kaya ko mag-rap kahit unlimited hours. Galit na galit sa freestyle ko kasi hindi mo magawa yan. Bitter sa bote ko, parang yung mga dinuraan ni rap yan. Tapos sabi mo kay Zen, look ikaw lagi malakas sa chicks. Porque sa perya, nakascore ka ng panalo tsaka pink. Taga-heart ka lang ng pick, saksakan ka ng simp. Tapos mukha ka pang daga! Baka malakas ka lang sa cheese. Yung eyes mo, micro, parang my dwarfism. Yung size no, smile mo, mala iPhone 7, halos Zaito level. Yung mga ngipin mo kung magtatalunan, parang victims nung 9/11. Kaya pala poster boy ng pangil sa pangil. Mali, model to ng family planning. Subukan mo magpagawa kay Vicente ng grills. Makakabili agad siya ng Mercedes at bahay sa Executive Hills. Kaso ikaw nga pala yung the biggest! Mukhang pera! Sinusuportahan pa naman kita. Sinishare ko yung reels niyan palagi. Pagising ko, tangina ka, bakit link na ng Shopee? Tangina, ang dami niyang hassle! Sa gabi, master ng Sitel. Sa umaga, scammer sa Viber. Pag weekday, sideline niya rider. Pag weekend, riding in tandem. Professional na fighter, Zaki the Grappler, sa cockpit ni Harlem. Iba talaga nagagawa kapag habit ang scatter. Kasi kuha TF tapos bounce, yun daw yung trip nitong gawin. Pues may pamburakay ka na pagtapos ko patalbugin sa tournament. Kritingin niya sa... Ganung rhyme siya, no? Sinusubukan niya mag-slant. Kaso, si Zaki kasi puta, ano niya yun eh. Master niya yun eh. Ano kasi yan eh, parang Ring, man. Parang siyang basic instinct ng kunyari kalaban. Kaya may laban ka. Siyempre, may chance na may chance na, malaki yung chance na yung battle MC, papatunayan na kaya ko yung ginagawa mo Parang magmukhang superior ako sa'yo eh. Yan. Ayun ba yung mo, diyan ka pa pinakamalakas? Ito, ganyan yan. Tapos na, ako naman, ito gawin mo. Parang ganun eh, ganun yun. Ganun ginagawa niya. Ganun yun eh. Diyan sa part na yan. So parang ginagawa niyang i-neutralize yung alam niyang strength ni Zaki sa battle, which is yun nga, yung... Hindi, katulad niyan, ikaw, solid ka mag-rhyme eh. Pag mga ganyan, okay lang yan. Ako, sa akin okay. Ako hindi. Sa punchlines. Kumbaga ako hindi ako sa tugmaan, pero pag ganun, hindi ko talaga siya masyado eh. Yung tugma kasi, parang, maganda siya pakinggan talaga. Sobrang ganda pakinggan, lalo na kapag holo rhyme, yung mga ganun. Ang ganda pakinggan nun, sobra. Pero para sa akin kasi, ang pinaka nagmamatter pa rin is, ba siya, yung pinaka-punto or yung kung may punchline ba. Diba katulad ngayon, may sinabi si Zaki kanina na hindi naman siya punchline, pero ang ganda ng punto. Dahil sa rhyme. Tapos, lalo pa napaganda, yung punto niya, maganda na nga yung punto, ang ganda pa ng pagkaka-rhyme. So, pwede siyang plus points eh. Kasi extra, yun eh.
extra, kumbaga, ito na nga yung pinaghirapan mo na nga isipin yung punto. Pinahirapan mo pa ulit yung sarili mo paano siya i-rhyme. Di ba? Kumbaga, Extra effort para sa akin, mas mahirap gawin yun. Na nakamulti ka na, nakaano ka pa. May punchline Yun ka. lang yung napansin ko na parang medyo siya dun sa rhyming. Iba talaga nagagawa kapag habit ang scatter. Kasi kuha TF tapos bounce, yun daw yung trip nitong gawin. Pues may pamburakay ka na pagtapos ko patalbugin sa tournament. Trip nitong Kritiin niya sa loyalty namin kay Enigma. Pagtsupa yun kay Bossing. Wala kang honor sa game kahit nakamukha mo si Doggy. Tapos si Lucas daw ay Yung mga naglalaro Honor Kings dyan, epic na kami. Pa 100 star na kami. Naglalaro kami nila niyan. Wala akong alam sa games Nila na. Shay. Nakita ko si Shay, pinagawan siya ng tarpaulin ni Ann Mateo. 100 star na kasi Shay. Solid na yun, mataas na yun pag ganun. Medyo mataas kasi mahirap abutin yun eh. Ako na ako pa 80 pa lang kami, pa 80 star pa lang eh. Sana all naka 100 star. Si Lucas daw ay puta kasi nag-PSP ng cheap pricing, ang galing. Magkano man nakuha na payment, men, parehas lang trabaho, dick rider ka lang din. Kaya madami-dami na din na paglipatan niya na leagues. Daga nga, didikit sa may papel, mapakitaan lang ng cheese. Kaya bad juju ka sa business. Grabe magpamalas, sumali ng matira mayaman. At nang dahil sa kanya, wala nang natira na yaman. Pansin ko lang lahat ng ligang nasasalangan, nababankrupt. Kaya mag-ingat ka, Enigma, pag umabot yan sa finals, talagang last na. Tangina, pera-pera lang pala. Kaya sumali sa torneo. Babalatuhan na lang kita basta pakasalan mo si Sir De. Bankrupt last na. Pwede yun. Yung vowel, sa vowel, bankrupt last na. Pwede yun sa mga mabibilis eh. Bankrupt last na. Siguro kung bankrupt, siguro yung pagkakadulas ng word, siguradong last na. Bankrupt, last na. Siguro yung parang mas malapit. Yun yung niya, no? Siguro yun, medyo yun nga, talagang parang gumaganon sa tenga eh, parang hindi siya lulusot eh. Parang may sabit, di ba? Parang notes na dumadaan, tapos may nakasabit na yun, ano to? Parang ganun siya. Bankrupt last na. Pag umabot Pero yan sa hindi naman sa akin, hindi naman siya masyadong yung minsan kasi may mga ganun, napapansin ko yun pag 4-bar setup, pwede. Alam mo, minsan yan yung mahirap sa mga slant rhyme. Oo. Pinapractice mo siya ng tama. Kaso pagdating dyan, siguro dahil hingal na, adrenaline, yung minsan ipit boses mo, nakalimutan nawawala yung mo tamang na yung... pagbigkas. Hindi kasi slant rhyme siya eh. Oo. Kumbaga pinapractice, pinipilit mo yung sarili mo na hindi ito yung tamang pag-pronounce dyan, ito dapat kasi nga naka-slant rhyme. Then pagdating dyan, di ba muscle memory na lang yan, ang binibigkas ng utak mo kung ano talaga yung tamang pagbigkas doon sa word na yon, hindi kung paano mo siya pinapaniwala yung sarili mo na mahirap din yun yung ginagawa ni Saki Mas okay sana kung nirem niya sa pack up, no? Pack up. Pero pag pack up yung mga wala na, alisa na, uwi na, no? Bankrupt. Kaya pag ito nakarating na alam mo na, Arik, pack up. Para mas Pwede. natira na yaman. Pansin ko lang lahat ng ligang nasasalangan, nababankrupt. Kaya mag-ingat ka, Enigma, pag umabot yan sa finals, talagang last na. Tangina, pera-pera lang pala. Kaya sumali sa torneo. Babalatuhan na lang kita basta pakasalan mo si Sir Deo. Kupal na pa-victim pag yung pagkakupal na buko. Sa haba ng leeg, di marunong tumanaw na utang na loob. Sige, pakawalan mo na mga rebatal mong sulat na para sa akin at pakita mong daga ka nga pag kumagat ka na sa pain. Mas round 2 ni Saint Ice, pero ang lakas kasi ng mga rebat eh, putang ina, no? Yung mga rebat niya eh. Parang yung mga magagandang sinabi ni Zaki, putang ina. So dito, maganda pa rin yung punto ni, maganda pa rin yung round ni Zaki dito. Mas parang... Pero ito sa akin eh. Napansin ko lang, yung sulat mismo ni Saint Ice, hindi siya ganun ka eh. Para sa akin hindi ganun ka solid. Oo.
Parang, Di sa round na katulad to, nung sinabi ko nung battle namin, nung interview, si Saint Ice meron siyang kakayahan na mas malakas pa yung freestyle niya kaysa sa sulat. Eto, dito, putang ina, mas malakas yung mga rebat niya, mas malakas yung mga sinabi niyang rebat, o kung pre-med o ano, kaysa dun sa mismong sulat niya. Mas tumatak sa akin. Yung mga ano niya. Eh, dito kasi si Zaki, pagpalaya si Zaki, average yung, sabihin natin mga average yung rebat niya. Pero yung pyesa niya mismo ron, di ba, solid. Eto, tangina, bibigay ko ng tabla pa rin to sa akin. Kung round 2. Kasi, pwede kong ibigay kay Zaki to, kaso naibalik kasi ni Saint Ice eh. Akala ko nga, ano talaga eh, Zaki. Pwede. Sa sulat para sa akin, kung kunyari, i-base natin to sa sulat pareho, di sila parehas magre-rebat, pasok yung kay Zaki, di ba? Oo. Para siyang ganun eh. O i-base natin to sa sulat lang. Pasok yung mga rebat. Yun nga, yung mga rebat eh. Kaya Kasi pwede sabihin na, hindi counted yung ngayon, ang gagawin ko, i-scorean ko to ng, kahit maganda yung rounds ni Zaki, naibalik naman ni Saint Ice. Kahit hindi ganun kalakas yung rounds niya. Bibigay ko siya ng tabla. Sa akin, tabla pa rin to, round 2. Yun, sa akin, tangina kasi. Pero kung hindi na ibalik ni Saint Ice yung mga sinabi ni Zaki yun, round 2 para sa akin. Siguro, paano ba to? Sige, tatabla din ako, gagayan din kita. Pwede yung tabla muna. Ganun, no? Kasi, kumbaga, somehow na neutralize ng mga rebuttals na yan. Dami rin nun eh. Ang dami Dami nun eh. Tsaka pasok yung punto eh. Pasok, lalo na yung yung R. W lumalabas, diba? Parang, ganda nun eh. Maganda yun. Yun nga lang talaga, medyo, ang dahilan naman, ba't hindi nakuha ni Saint Ice yung round? Dahil nga dun sa yung iba, yung mga kalagitnaan ng rounds niya. Lalo na tinatry niya nga yung slant rhyme. Medyo, talaga. Tagilin siya. Hindi, tsaka parang siya eh, hindi tumatama or parang hindi niya intention na mag-punchline doon. Parang gusto niya lang. Wala akong masyadong na sa sulat niya eh. Wala akong masyadong comedy, siguro joke. Yung parang lahat ng pinasukan mo liga nagbabangkrap, parang gano'n. Parang gano'n. Sa akin, tabla rin sa'yo round 2. Pahinga natin round 3. Actually, hindi kasi talaga pag sa deep dive ako nagja-judge eh. Pinapahinggan mo lang. Hindi, sa dulo, parang ina-arrange ko yung round nila simula sa pinakamalakas. Ganun lang. Tapos hindi ko siya gina-judge. Okay. Ito Pero, sa akin, tabla pero to. dito kasi, bumuboto ka kasi dito eh. Kaya kailangan ko rin bumoto. Sige. Sige, pahinga natin round 3. Utang ina. Anda. Kahit yung sa turntable mo na bars, kinanda mo din yun eh. Parang, alam mo yung clown sa birthday ng mga bata? Parang gagalong-galon siya ng balloon, tapos pipilitin niyang magic yun. Parang ganun eh. Tanga! Nakahama na si Zaki sa akin, no? Hindi na rin nagre-rebat ng nakarime, no? Tangina, sinasabi na lang yung gusto sabihin. Hawak na yan. Ang kulit na, ganun pa yung sinabi ni kanina, gagawin ko yung animal. Oo. Gago. Parang ganun eh. Tanga! Tanga! Ang lutong eh, no? Tangina mo! Ikaw, hayop ka. Nung nag-aaral ka nung kinder, ilang beses ka naging repeater. Oo, ako'y breadwinner. Putang ina mo, nagulo yung punchline ko. Pero, katulad niyan, di ba? Kung saan malakas si Saint Ice, doon naman mahina si Zaki. Siyang ganun eh. Freestyle. Oo. Yun nga yung battle na to, putang inang yan. alam nyo ba na wrestler dati yan? Oo, yung pangalan niya ay Mayhem Branigan. Siya yung long hair na may maskara, bida-bida na maangas. Panoorin niyo yung laban niya, binalibag siya sa Tampax. Ang angas pa ng entrance niya, naka-face mask yan, tas tatuan. Napakatapang, may hawak siyang baseball bat na laruan. Ginagaya style ni Undertaker, grabe, laugh trip. Ikaw lang yung Undertaker na under 5 feet. Pangsupot yung mga hileg, Wala ako masyadong alam sa wrestling, lalo na yung mga bago na. Pero, di ba si Undertaker,
ang may dala ng baseball bat si Mick Foley. Si Mankind, di ba? Yung baseball bat na may barbed wire. Hindi ko, ano Nagpapasuot ng medyas. hindi ko na ano yun. Ang makilala ko lang kasi doon sila Darak, si Rikishi, paborito ko ron eh. Yung yung puwet. Yung mga paborito ko ron eh. Ewan ko, baka may setup pa. Na under 5 feet. Pangsupot yung mga hileg magpa-circumcise. Bakit sa akin mo napiling mag-career suicide? Hindi, tsaka kahit ngayon dun sa maskara eh, di ba? Nagmamaskara, di ba si Rey Mysterio? Alam ko nagmamaskara rin si Undertaker. Nagmamaskara rin ba si Undertaker? Dalawa sila dati ni Kane. Yung kapatid niya? Hindi niya naman talaga kapatid. Hindi niya ba kapatid yun? Di ba sabi parang kapatid niya pero doon? doon, para sa story. Sa story lang. Parang alam ko nakamask din si si Undertaker. No? Awan mo pati isip maliit yung size, kaya kahit anong pilit, you won't reach new heights. Magkaiba tayo ng weight division. Sa akin, ikaw ay helpless. Ano nga timbang mo? 65 kilos? Kaya kita i-bench press. Ikaw yung fighter ng MMA na masyadong madrama, parang writer ng MMK. Kung pinagdaanan niya yung mga pinagdaanan ko sa buhay, malamang may ginugupit ng lubid sa kisame niyo. Tanginan to, sarap batukan, nantitrip ka ba? Hindi ka lang natirahan ng ulam, na-depress ka na? Kung umasta tong punyeta, parang tunay siya na boss. Pero sa simple na problema, nagka-suicidal thoughts. Nakakadiri, nagpapa-victim, OA. Yung ego niya lumalaki pero nagiging small brain. Laging imaheng pangtigasin ang ipiniportray, pero litaw pa rin palagi ang pagiging snowflake. Nagkukunwaring sanay sa combat na parang Floyd. Pero in real life, isa kang spoiled brat na mama's boy. Kasi nakaasa yan sa nanay niya hanggang ngayon. Lalong kumukupal yan. Pustahan yung mga punchlines mo ngayon, mama mo sumulat yan. Pero sabi nila, mother knows best. Di yan malabo. Oo, your mother knows best. Kilala niya ako. Di masamang humingi sa parent kung minorde o nasa 22 ka pa. Ang kaso, nanatili kang dependent, ang ina mo, magte-34 ka na. Alagaing nakakabwisit, nakakadiri yung trip. Di mo pa na-experience bumili ng sarili mong brief. Inaasa sa nanay, pangangailangan ng lakas mang uto. Sa jiu-jitsu mo pa lamang naranasang magbanat na buto. Nananalangin maging great, kaso lame siya na battler. Walang pag-asa na ma-save, nasa grave ka na after. Alam kong malakas ang iyong faith, pagpe-pray ay na master. Pero etong tandaan mo, saint, not all prayers are answered. Kaya maganda ka ng maolats, magpaawa na sa judges. Lalamang ka lang sa oras, ako lalamang sa punches. Kariray magda-downward spiral, determination mo ay sayang. Ito ang final destination mo habang destination ko ay finals. At nadibang ko na yung style netong nerdo na spoiled. Kaya lusaw ngayon tong eyes, aking pen umapoy. Puro trash at panay hype, etong saint yung abnoy. Ako slant yung mga rhymes, pero straight to the ball. Wow! Round 3. Lakas ng round na yun. Ang lakas ng round. Hindi, para sa akin, mas malakas yung round 2 niya eh. Pwede. Round 2, strongest round. Diba? Mas may mga highlights yan siguro dahil ito, meron siyang mga may mga mama's boy angle, then yung hindi mo pa nararanasan bumili ng sarili mong brief. Parang hindi siya pang round 3, pang finisher. Pero yung banda, yung mga huling parang 12 bars. Talagang ito pang final destination, yung destination pang final. Tatapusin parang gano'n eh. Para sa akin, round 2 pinakamalakas niya. Pwede. Tapos dun sila tabla. Dito ang parang alam mo yun, napansin ko rito parang walang solid na punchline yung kalahati sa akin. Yung mga rhyme, maganda yung rhyme, yung si Floyd, tas yung rhyme, Mama's Boy. Na parang Floyd. Yun, yung mga ganong slant, di ba?
Pag kay Saki, smooth eh. Ang tamis, Ang tamis pakinggan eh. Buo ng Parang ninang smooth. yan eh. Parang, hindi kasi talagang ang makulit nga dito, parang Sweet na-utilize nila yung mga strength nila eh. Oo. Baga si Zaki, Rimbat. nagamit niya talaga kay Saint Ice yung advantage Slant niya, yung slant rhymes, yung presence, yung delivery na Oo. pang tsaka yung mga punchline kasi 1-2 line, 1-2 si Oo. Zaki, nagamit niya talaga yun. Then si Saint Ice naman, nagamit niya naman Yung freestyle. yung freestyle ability niya Oo, talaga alabas nila against parehas. kay Zaki na doon naman mahina si Zaki. Pero doon sa yung rhymes kay pag-i-slant ni Zaki, 'di ba tinry ni Saint Ice? Parang hindi talaga eh, parang mas talaga eh, lalo na pag ganyan kalaban mo. Oo. 'Di ba? Parang napakita rin ni Zaki na pag sinubukan mong gawin yung strength ko, sasablay ka. Oo, Tapos pag- si oo nga, Saint oo Ice nga, naman, no. pag sinubukan mo mag-freestyle, sasablay ka. Di ba? Oo, Hindi nila nag-aano gano'n si sila. ano. Itong bandang part na to, napanood ko na to eh. Nung Oo. live, nandiyan ako nung live. Eh, na yung naabutan ko eh. Pakinggan natin round 3 ni May mga clips na ako nakita ng round 3 nito. Tangina, hindi pa din daw on the spot yun. Napaka-bobo mag-write. Kita mo nga yung t-shirt no, no? Pakita mo nga. I don't smoke, but I'ma smoke you tonight. Diba? Kasi hater ng freestyle yung anak ng putang Pinakita niya na rin, tangina, last nun. smoke you tonight. Oh, sabi ni Zaki. Diba? Kasi hater ng freestyle yung anak ng putang to. Okay lang, Zach. Pag binagsak kita, yun yung naka-real jokes, nakahanda na punda mo. Saka, Tanginang yan, no? Sa ribat talaga. natakpan nyo kasi dibdib nyo eh. Tangina mo, tamad ka magsulat! Hindi dahil sa slant rhymes, kundi dahil palaging sa meme at saka slang lang nakaasang mga punchline. I'll do you dirty. Main character syndrome. You're living in my head rent-free. Hindi ka generational talent, ikay alipin lang ng Gen Z. Outdoor boys, paru-paro G, ba't adan, ba't adan. Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Itong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin ang Diyos! Ayan, inabutan ko yan. Ito yung ngayon sinasabi ng parang alignment. Napansin mo nung round 1, sabi ni Zaki, natalo mo si Jonas dahil lang sa round 3 mo. Parang Eto ganun. na naman. Tapos at the same time, nag-freestyle siya. Yung Oo. buong rounds mo, ang lakas ng ulan. Parang there's level to this shit. Tapos yung dalawang yun, yung pa yung nangyari na Ano di ba? na naman sa kanya, no? Parang nag-align nga eh. Oo. Parang nag-align nga. Ang galing din. Putang ina. Ito, ibibase ko na to para sa akin na. Tingin ko yaw, hindi freestyle yun. Yun talaga, putang ina, Ano di yan? ba? May bombero yan sa May ano bubong. yan, no? Hindi, sabi ni Saint May bombero daw yan sa bubong. Yung kasi ano, no? Parang may pinatay nga daw sa likod. Ang kulit ng mga tao eh, no? May pinatay daw sa likod. Pero may switch. Putang ina. Wala tayong magagawa, sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. O kaya, paborito niyan, di ba may bagyo? Paborito niyan, yung estilo na disaster. Pero hindi yung battle rapper. Sadyang panay trahedya at sakuna yung mga trip nitong i-angle. Ocean Gate, yung bagyo, paglibre ng Jollibee ni Yangwan. Sobrang pilit mag-construct yung ender niya, gumuhong building dun sa Thailand. Talagang out of this world. Sige na, Zach, ikaw na pinakamalakas manood ng Claro the Third. Ganyan pa na mga trip mong topic? Sana magkamalaking tsunami sa ilog Pasig tapos kumain ka ng diaper na parang merong rabies? Sarap na itong hagis. Kasi kung si Apex A to Z, ito si Z to A. Paatras na lamang letra na kahit sino pwedeng tamaan. Mga sapak niyan, arboleda. Babagalan, aangasan, kaya kala nyo effective. Kahit habaan, patugmaan, mga banat mo generic. Stereotypical battle MC, yung hulmahan El Cabron.
Brad Pitt dun sa 7, ulong yan ay dekahon. Nabola mo lang sila sa iyong call center accent at makulit na rhyming mostly. Hindi ka dark horse ng tournament, ikaw ay one-trick pony. Kasi yung kupal style ay flavor of the month na pag may bagong nauso ay lulutang na, overrated lang pala. At alam mo yan, kaya ka laging madaming pre-med para sa sarili magawang mapagtanggol. Habang ako, laging mas malinaw yung isip sa kakatapos magjakol. Laging bago... Ano mo yan? Post-nut syndrome. Tawag-tawag. Hindi, parang narinig na ako kay Cripply. Hindi ko lang alam. Hindi ko maalala. Post-nut syndrome. Meron niya ano. Meron narinig ako kay Cripply. May napanood akong video na parang professor siya. Kada may tanong sa kanya. Nagjajakol. Tapos bandang ulit mo tayo na wala siyang kasi nga mas malinaw daw isip eh. Tama. Pero yun nga, parang di ba nahihirapan yung crowd maintindihan yung ano niya, yung mga sinasabi niya. Makita mo di ba hindi masyado nagre-react. Wala nga no, pag sulat na no, pag ano Hindi, na. bukod kasi doon, hindi mo nga maintindihan kung ang lakas ng ulan. Promise, ang hirap talaga maintindihan yan. Sipin mo, di ba yung audio nga natin, yung mic, parang nag-e-echo na siya, di ba? Oo. Paano pa yung buhos ng Sasabayan ulan? pa ng ulan, Ang lakas no? ng buhos ng ulan, ang lakas ng echo niyan. Oo. Di ba? Bagay. Pinabagsak ko sa lamesa na parang Dudley's. Vince McMahon, ipay nyo lang, siya ay handang mag-askis. Fedor Emelianenko, ako taga-balagbag ng fanpics. Alpabeto na Griego, sa dulo wala na yang Z. Panay, kapin, patay, lait, lagi. Ako taga-balagbag ng antics. Alpabeto sa Griego, wala na yang Z. Dapat ganun yun eh. Ganun sasabihin niya eh. Alpabeto sa Griego, wala na yang Z. Diba, ano na? Minamadali na. Hindi kasi nga, yung adrenaline mo na eh. Yung nakalimutan Nadadala ng na siya. katawan mo kung paano mo pinapractice yung tamang pagbigkas nun eh. Kaya siguro medyo nagtutunog, hindi magka-rhyme yung mga slant rhyme na sinusubukan niya. Dahil yung practice na gusto niyang Oo nga, minsan pala may ganun din ako. magkaka-deliver nun. Nakakalimutan Kaya ko mahirap na. Sa dulo. slant rhyme sa totoo. Mahirap siyang, kasi sinubukan ko siyang gawin, tapos parang hindi ko siya yung katulad ng ginagawa ni Zaki. Madulas na sa kanila. Oo, kumbaga parang yung unang-una, ang hirap makahanap ng word na tutugma ng gano'n na sobrang isa pa lang yun isa pa lang yung sa unang mong problema. Pangalawa, kung paano mo paano mo pagtutunuging natural sa'yo. Dalawang dalawang klase ng problema, hirap yung pagdadaanan mo eh. Kunwari, esophagus. Kunwari, esophagus na word. Ano ba yung slant rhyme na dapat hindi direct rhyme eh. Dapat hindi direct rhyme kasi yun nga yung hindi na siya magiging slide. Slant na ayun yung magic ng slant eh. Yung ano ba tawag dito? Surprise, factor niya eh. Dapat, dapat element of surprise nun eh. Dapat iba. Para hindi na siya slant pag masyadong tugma-tugma. Esophagus, kanya, monotonous, esophagus, parang gano'n, gaganon mo siya. Sipin mo, ako pa mukha na akong tanga, di ba? Sinasabi ko. Ngayon, paano mo pagagawin tunog natural yun? Challenge yun. Sobrang hirap yun para sa ganung Kaya doon hirap si Saint eh, no? Kasi nga, hindi niya yan laging ginagawa. Kumbaga, lang hindi talaga. madulas nga sa kanya. Oo. Kumbaga siguro, talagang sinadya niya lang na maglagay ng mga stunt trend dahil ang kalaban niya si Saki. Okay. So, para kahit papano may touch ng style ng kalaban na parang pinapakita niya, uy, kaya ko rin. Hindi niya na nga pinagdidiinan eh. Hindi katulad nung, for example, may mga MC na pag ang kalaban nila, alam nila magaling mag-multi. Diba, sasabihin nila, multi ba? Parang gano'n. Tapos papakita mo ng multi kasi alam mo magaling mag-multi yung kalaban. Siya, parang hindi niya na sinasabi na slant rhyme ka, kaya ko mag-slant rhyme, ginagawa niya na lang. Pero yun nga, nagkakaroon ng dahil dun sa muscle memory na hindi naman yan yung pronunciation hindi niya pinractice ko. Hindi naman ganyan yung pagpupronunciation. Ito sabihin mo, sabi ng utak mo, wala na yung C. Sabihin mo, hindi wala na yung Z. Hindi gano'n. Diba? Ito na rin. Ito natin. Wala na yang Z. Panay, kapin, patay, lait, lagi. Kumpara mo sa akin, kayang gawing mabangis na topic, patay angle, kahit battle water. Sino ngayon sa amin mas well-rounded battle rapper? Hindi ikaw,
Ikaw ang dahilan kung ba't tingin nila sa sining natin ay panay sigaw at laitan. Naturingang underdog ng turna at isinuka ng odds, pues walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Nang inang yan, talagang pakiramdam ko pinatay si Zaki dito sa ano, Sa freestyle. sa freestyle. Oo, kung Pero prime doon. ako di ba 3-2 yan? 3-2? Di ko alam kung si Tignan ano, natin yung... ano na ito eh. tignan- Ang ganda laban. Versikulo 13. Zaki versus Saint Ice. Mag-ice pang beses para sa kanilang pareho, para sa performance na yun. Napaka-solid na laban. First time lang din may ganong klaseng technical difficulties na inano tayo ng ulan. Pero ang boto ng Jurado, advancing sa isa buhay, 4-3. Mag-iay para kay Saint Ice. Andun ako niyan eh. Magkakausap kami nila Class G, nila yan, ni Plasma. Nandiyan din sila Tiny niyan, sila Delano. Sabi ko, kung di ako nagkakamali, yung pagkaka-recall ko, tingin ko sa akin. Alam mo yun, hindi naman ako judge dito. Sabi ko, tingin ko sa akin. Pero maintindihan ko kung bakit mananalo sa Saint Ice. Parang gano'n. Magagets ko kung bakit. Dito sa video, Saint Ice ako. Kasi parang ano siya, parang ano ba tawag dito? Sa mismong ano kasi, kumbaga yung pinaka disadvantage niya, which is natural cause na wala namang ulan niyan, 'di ba? Nagamit niya pa para gamiting weapon. Hindi, tsaka ano, Parang i-turn sa advantage niya. tsaka ano yun dito yung sinabi rin ni Looney na diyan ka magi-score hindi naman sa replay. Diyan ka magje-judge mismo eh. Kung ano yung nangyari diyan, yun yung husgahan mo eh, Kung di ba? tutusin, talo na siya dahil nag-uulan eh. Hindi siya naiintindihan Pero nagamit nagawa niya nagamit ng niya, paraan, diba? putang inang yan. Siguro advantage na rin siguro na kahit hindi siya masyado maintindihan, may mga linya siya na pupuntusan. Magka-rhyme na. Kasi merong yung mga judges nandiyan sa harapan. May mga speaker tayo diyan eh, 'di ba, sa gilid. Narinig ng judges talaga. Naririnig natin 'yan. Hindi nga lang ganun kalakas. Kaya mapapansin mo lumalapit na diyan. Pero yun nga, kung daw nagkakamali, ayun yung pagkakasabi ko kay Sayad, kay Plasma, gano'n. Maintindihan ko kung si Saint Ice na nanalo. Pero kasi bago naman dumating yung round 3 ni Zaki, parang sa census, parang medyo lamang na si Zaki nun eh. Bago pa mabitawan ni Saint Ice yung yung round yung freestyle sa ulan eh. Pero puta, napakalakas kasi. Lakas nga, sobrang kailangan mong, isipin mo, kakalas ka sa karakter mo. Dahil may depressing na nangyayari. Na-i-stress ka na kasi round 1 mo pa lang, di ka na maintindihan dahil sa ulan. Tapos pagkatapos nun, puta na yung round 3 mo, parang ito na nga yung chance mo makabawi. Tapos, lumakas may ulan, pero nagamit niya pa, no? pa ulit. Tapos baga parang, puta, kulit mo. Sige na, sali ka na. Parang ginanon niya na lang eh. Katulad niya, yung sinabi ko kanina na ito talaga yung mga hindi mahirap i-judge yung round 3. Yung makikita mong iwan talaga. Ang ganda ng sulat ni Zaki, pero yun nga, may mas maraming nagmarka talaga kay sa umpisa sa mga ribat. Yung pinaka moment. Oo, nakuha niya sa round 3. Puta. Kahit sa akin napabilib nun, parang tangina. Paano yun? Kasi parang kung daw ako nagkakamali, parang napanood ko na yung reaction ni Zaki dito na parang pakiramdam niya nga daw pagkatapos ng round 3 niya, okay, tangina, semis na, parang gano'n. Tapos hindi niya na-expect na kasi bakit, sige, kumbaga para isipin natin, bakit naging gano'n yung reaction ni Zaki? Siyempre bilang battle rapper, alam natin kung gaano kahirap yan. Mismo. At saka at the same time, hindi laging umuulan. Yun nga, isa pa yun. Hindi, tsaka isa yun sa nakakabilib kay Saint Ice talaga, gising siya sa stage, no? Kung paano, aware siya sa nangyayari. Oo, di ba, gising siya. Hindi, di ba, may mga kabisado lang talaga yung sulat, yun lang ang gagawin. Hindi katulad niya, putang ina na ano niya eh. Baga, talaga, napakagandang nun. Kaya yun nga, kung panalo si Saint Ice, okay, para sa akin, maintindihan ko at may rason naman kung bakit siya yung nanalo. At tingin ko naman na bukod sa, kung tingin natin na may mga rounds na lamang si Zaki,
naintindihan din naman or na-explain naman natin siguro na maayos kung bakit. At kung bakit nanalo si St. Ice para sa atin is na-explain din naman siguro natin na maayos. Mismo. Kaya, Yun, ito yung controversial to sa kanila eh. Pero yun nga, pinanood sa akin, 1 and 2 tabla. Round 3. Siguro kung, yun nga, ito pa. Kung i-base ko lang to sa sulat, lamang si Zaki dito. Pero dahil nga nagawa niya ng maganda ni St. Ice yung sa akin nga, di ba round 1 bahagya Saki. Oo. Round 2, halos tabla. Round 3, dahil nga dito sa freestyle, parang ang laki rin talaga ng Oo. Siguro kung hindi ko masabi kasi hindi ako judge nung time na yun eh. So Oo. hindi ko nararamdaman yung pressure na pumili. Okay. Kaya parang at some point, pa rin ako noon nung time na yun. Neutral ako na Oo. okay, kahit sino manalo, Okay lang ako, Kasi parang medyo ang ganda ng round 3, pagkakabawi. Pero kasi wala ako dun sa position. Pressure ng yun. At yung pressure para pumili eh. Oo. Mismo, magkaiba nga yun. At hindi ko rin alam kung sino yung mapipili ko Oo. pagdating dyan. Kasi baka mamaya umingi ako ng kahit mga 1 minuto para makapag-decide bago makapagbigay ng ng boto eh. So mahirap siyang i-judge. Kumbaga, kung ikaw judge, parang ina naman. Parang kala mo sa akin na parang okay, hindi na mahirapan. Tapos biglang pumasok. Ina naman. Pinahirapan Hindi, ba? nakita ko yung reaction ni Zaki dun. Gumanon siya nung pagkasabing sumasabay sa akin yung Diyos. Ang hirap pumili. Pero yun nga, dito sa replay, mas malinaw sa akin na St. Ice. Pero kung yun nga, kung i-base mo to sa sulatan lang, sulang rebat, malaking chance ni Zaki. Oo. Pero yun nga, putang ina, ang kalaban niya magaling sa freestyle. Doon siya na Kumbaga parang parang siguro yung mga moment din ni Zaki katulad nung Boss Arik, di ba, parang ganun. Isa sa mga strongest niyan moment niya na talagang yung crowd, yung punto niya, ang ganda, na tinuturo mo, tas na-rebat na maayos na St. Ice. Then, yun, isa pa yun. napatunayan niya na Freestyle kaya ko yun. mag-freestyle talaga freestyle ng malakas. At na-pull up niya pa yung pinakamalakas na freestyle na mid-round. Kasi para sa akin, ang pinakamalakas na rebuttal, yung kay Batas pa rin talaga eh. Hanggang ngayon. Yung Mother Nature pa rin. Pero ito, ang pinakamalakas na freestyle, mid-round. Isipin mo, kumalas ka sa mo. Kasi malaki chance niya na may choke ka pa nga minsan di ba? Veteran doon din lumabas yung pagiging veteran ni St. Ice. Kahit matagal na siya nawala. Kasi mga veterano lang yung veterano lang yung... Hindi ko naman sinasabi na hindi kaya niya ng baguhan Pero parang mas madalas gumawa. Magre-require yan sa'yo ng maraming taon na experience para magawa yan. Yung kakalas ka sa sulat mo. Freestyle yan, babalikan mo yung sulat mo. Parang batang rebelde. Diba? Veterans move yun eh. Doon mo makikita mo yun sa mga veterans lang eh. Sino ba kilala mong baguhan na gumagawa? Diba? Wala rin masyado. May makagawa man, pero hindi... Ganun ka-solid. Hindi naman sa ganun ka-solid. Kumbaga parang hindi ganun kasing dalas ng ginagawa ni St. Ice yan at ginagawa ni BR yan. Kasi sila parang parte na yun ng ordinary Tuesday na lang sa kanila. Ganito ba? Sige, mamaya na yung sulat ko. Pista lang kita. Balik tayo sulat ko. Parang ganun. Ganda pala ng laban na to. Ganda ng... Yun nga, sa akin, kahit i-base ko to sa overall performance, parehas sila, pero yun nga, mas marami nakuwang momentum si St. Ice na malakas talaga. Pero galing na ng dalawa. Congratulations. Congrats sa inyong dalawa. Bukin ang ina nyo, lupit nyo. At syempre, thank you sa pag-i-invite dito sa... Salamat niya. Panggagatas. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagnanakaw ng video sa Flip Top, syempre. Abangan nyo nga pala, magnanakaw na lang ako ulit. Ayaw, mag-alabas ka na rin. Ikaw naman dadayuin ko doon. Hindi, babalik na ako sa deep dive. Di ba meron ako dati? Nireview nga kita eh, di ba? Sama ako sa ako naman bababa doon. Babalik na ako sa deep dive. Abangan nyo yan. Sige, may mga tinatapos lang ako. May mga importanteng bagay lang ako ginagawa. Pero yon, pagkatapos nun, babalik na ako. Mag-iipon muna ako ng content. Ayokong simulan siya katulad dati na wala akong imbak. Kailangan. Gusto ko meron muna akong mga bago ulit mag-start. Pang 2 weeks na pondo para hindi rin ako mahirapan. At syempre para tuloy-tuloy din yung panonood. Yun. Syempre Motos Battle League yan. Ayun, shoutout nga. Abangan nyo, babattle ako diyan October. Yun, kita-kits. Makikita nyo kung paano bumabang bobo sa kalupaan ng mga matatalino. Ang mga matatalino to sa Motos, bababain niya ng bobo. Abangan nyo. Marami pa kami event na parating. Meron pa kaming 6 na event sa Motos bago matapos tong taon. Putang ina, dami.
hanggang November, hindi na kami mag-event ng December. Hanggang November, 6 na event pa. So marami-rami pa yung bago. Pedestal finals pa, syempre. Nego G versus Jabo. Sobrang Si solid Jabo. yan. At yun, makikita nyo na Solid si Bayo mag-react Jonas. yun eh, no? Si Jabo. Ba't di mo i-invite dito si Jabo? Invite mo si Hindi Jabo. ka friend ni Jabo eh. Walang yun, nilaban niya kay ano, kay Ganito gawin Diyos mo. niya kay Katana. I-invite mo si Jabo, i-invite mo rin si Nego G. Dalawa sila. Oo, no? kasi sila yung maglalaban eh. Pwede, pwede. Invite mo sila dito. Sa susunod, mag-ano na rin ako ng mga ano. Matagal pa naman yung Mga finals rookie. nila eh. Matagal Oo. pa finals nila, katapusan pa ng October. So, ayun. Yun, maraming salamat. Hanggang dito na lang mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out. Maraming salamat. PBB Major na. Yo, hindi na yata ako kaabot sa pangalawa. Oo, okay lang. Pagbalik ko na lang. Oo. Ilang oras tayo?